At doon po sa ating mga kabaro, katulad ng ating ipinangako kanina, ay ang ating special guest for this morning's program ay isang lady chef, no? Siya po ay best chef, no? Awardee siya na best chef at she hails from Angat City, province of Bulacan. At the helm of leading restaurant and catering services and the most consistent and excellent food that always exceeds customers' expectations. Ang makabaro, ang aking po tinutukoy, walang iba kung hindi ang ating famous chef na si Jessie Sinciocco. Okay? Magandang umaga sa iyo, Chef Jessie. Ay, magandang umaga, Doc. At I'm sure you're so busy kasi I'm sure na sinabi mo sa akin kahapon, meron kang catering services now. Pero sabi ko nga, nakiusap ako kung po pwede na ma-interview ka namin for just a few minutes. At syempre, mga excited yung ating mga pinagsabihan kung ano daw ang itsura ni awardee chef na Jessie Sinciocco. Anyway, pakisabi lang po na hello sa ating mga viewers sa ating Facebook Live at saka YouTube Live at radio. Umaga po all the viewers of Dr. Cherry. Actually, Doc, hindi pa ako naka-uniform, naka-t-shirt pa lang ako. Ganun ba? Hindi uniform ng chef. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat. Dito ako sa venue. Okay. Okay. So, tanungin ka lang namin ng ilang katanungan, Chef Jessie Sinciocco, dahil marami nga yung mga nagtatanong na ano kaya ang lasa ng luto ng isang award-winning na chef, no? From being a Bolakenya, what do you recommend to yung mga gastronomics, no? Na specialties from your province? Nako. Marami. Ang po namin sa Sulukan, Angat, Bulacan, sarap na kakanin. Ayun. Ano itong mga kakanin na to, Chef? Ang unang-una na po dyan at pinakaborito ko din, yung sapin ng nanay ko. Ang aking inang Carmen na talaga namang pag kinain ninyo, melts in your mouth. Talaga po, sarap. Lalo na kung bagong gawa at mainit-init pa, sobrang yun. Kaya yun talaga pong favorite ng family namin. Siyempre po, yung aming sinampalukang manok. Wow! Aming pinatisan. Anong hinahalo doon, Chef? Curious lang ako. Sa sinampalukang manok, ano bang hinahalo? Dahon ba o yung bunga ng sampalok? Pareho, Dok. Pareho, Dok. Pareho. Okay. Pagka po nagigisa, sinasamahan ng bunga. Okay. Palok na hilaw para maasim. And then last minute ilalagay din yung isasama din yung dahon ng palok. Okay. Baka may asim din po yan, talagang pampaasim din at saka talagang masarap. Okay. So what else? Meron ka pa bang isang pwedeng ilahad sa atin na mga mga specialties nyo diyan sa Bulacan? Okay. Siyempre po, aside from yung sinabi ko na sinapalukang manok, pinatisan, marami po marami yung aming dinuguan, ang tawag namin tinumis. Yung kakanin, yung palarusdos, nakakain na ba kayo ng palarusdos? Ay, hindi pa. First time ko narinig yan, Chef Jessie. Yun yung ginataan. Sarap-sarap. Okay. Anyway, may latik. So kumbaga yung pagiging Bolakenya mo, yan ang naging dahilan kung bakit ikaw ay naging isang very popular na chef dito sa ating bansa, sa Philippines. Opo. Well, siguro po nakatulong talaga pagiging Bolakenya ko kasi ang mga taga Bulacan talagang mahilig magluto at mahilig kumain ng masasarap. Na masasarap na pagkain. Okay. Kaya ang bata pa ako,
na-molde na yung panglasa ko sa tamang lasa. Opo. Yun yung nakikita ko na nangyari sa akin. Maliit pa ako, talagang ang lola ko, mga lola ko, nanay ko, mga auntie ko, talagang mahilig sila magluto. Opo. So, malapit kayo yung, I understand, Chef Jessie, yung Angat Bulacan ay yun din yung merong Angat Dam? Tama ba? Diyan po yung Angat Dam. Malapit na malapit po sa amin yan. So, maganda ang view nyo doon, no? Maganda po. Nagsusupply tumutulong sa pagsusupply ng tubig. At sa buong Metro Manila, no? Yes, opo. Okay. Yeah. So, another question. Itong Quezong Puti is no doubt a product from your province, Quezong Puti, no? Yes. It comes from Bulacan, Carabao, no? Yes. Ang taste ba nito, is it comparable to the mga imported cheese na hinahawakan mo ngayon dyan being chef? Opo, pwedeng lumaban sa Italian mozzarella, fresh mozzarella, ang ating Quezong Puti sa Bulacan. Kung gusto niyo matikman yan, punta kayo sa Chef Jessie sa Rockwell, anytime. Meron kayong available na Quezong Puti dyan sa Jessie. At Jessie Rockwell. Bulacan yung Quezong Puti namin. At tinama ko pa yung recipe ng Quezon na yan. Makakapal at saka talagang from fresh Carabao's milk. Really? So, ibig sabihin marami pa rin Carabaos dyan sa Bulacan? Marami pa rin naman po. Pero although hindi na kasing dami dati. Opo. Kasi napapakita ng mga machines. Opo. So, another question na gusto namin malaman kasi naging balita rin ito na we all know that almost all food establishments nung pandemic, no, Chef Jessie, were closed, no? But what is the best thing that happened to Chef Jessie Sinsioco during those years na naka-lockdown tayo? Ako, alam niyo? Oo. Ito talagang very providential yung nangyari sa amin. Para talagang kitang-kita ko po yung the work of God's hands lead us. Really? Nung nag-pandemic, alam niyo naman lahat ng restaurants, talaga lahat ng establishments, total lockdown tayo eh. Yes. Sarado, bawal pumunta sa mga malls, bawal pumunta sa mga... bawal lumabas. Bawal lumabas. Actually, oo. Talagang lahat tayo lockdown. Pero pinag-isip ni God sa akin na mag-o ng isang team na mag-i-stay, talagang naka-quarantine sila sa building namin. Kasi po meron kami bagong building, Chef Jessie's Place, na nakapit lang sa Rockwell, nasa ano po yan, na Pililia, Obrero Street, Barangay Valenzuela sa Makati. In Makati. Poblasyon. Okay. Natapos po yung building namin ng December 2019. Okay. Kaya announce yung lockdown, talagang ready na yung building. Doon namin ginawa lahat ng mga food for take-out namin. A team of people na talagang who were very committed. They agreed to stay in the building, walang uwian, hindi sila uwi. For almost years, nandoon sila nakatira sa building. At very safely, doon nila niluluto lahat ng aming orders for take-out. Oo. Yes. So, delivery ang ginawa ninyo, Chef Jessie? Opo. Kasi okay. Talagang yung mga regular clients namin, patuloy na nag-order sa amin ng patuloy na nag-order pagkain. Na yun ang bumuhay sa amin talaga during the times na sarado ang lahat. Opo. Ang galing naman. Kaya I thank God na talagang nilid ako. I was led to do that. You know, alam niyo yung nag-organize ng team para talaga makapagluto at sila yung talagang nagbumuhay sa amin. Okay. That time. Opo. And that's all because of food delivery orders. Yes. Food for take-out. Oo.
kung yan ang bumuhay sa amin during the lockdown. Yung aming food for takeout na araw-araw, busy-busy sila. So, yun yung pinag-uusapan na during that time na lockdown, ikaw yung ikaw yung nagbo-boom ang negosyo dahil pala ito doon sa delivery service, no, ng food. Opo. Ayun, oo. Very safely, we were able to talagang namin lahat yung mga order ng mga tao. Oo. Talagang yung delivery namin hanggang Tagaytay. Really? Hanggang Batangas, hanggang Bulacan. Ay, layo po nung iba kung minsan talagang nakakarating kami dyan. Ano to, gumagamit kayo ng mga delivery na mga yung mga mode of deliveries, like yung mga Alala Move, di ba? Yung mga Grab, ganon? Yes. Okay. Oo. Yeah. I see. And I also understand, last question na lang. Siguro daw masarap talaga yung iyong luto, Chef Jessie. Kasi yung nandito yata yung ating mahal na Pope, kayo yung nag-serve ng food niya. Is that true? Opo, I was the official chef of His Holiness, Pope Francis, when he visited our country in 2015. Ako yung pagkain niya. At salamat sa Diyos, gustong-gusto naman niya yung mga luto ko. Ano ba yung mga linuto mo, Chef Jessie, na gustong-gusto ng ating Holy Pope Francis? Opo, yun I cooked for him for 4 days, breakfast, lunch, dinner. Okay. As a matter of fact, Doc, yung lahat ng menus na ko para kay Pope Francis, isinaserve namin sa restaurant every year. Really? From January 15, February 15. The same food that is being served in your restaurants are being delivered to the Pope. Ganun ba yun? Hindi po. Nung natitito ang Santo Papa, doon ako nagluto sa Nunciature. Okay. The Papal Nuncio. So, everyday po, doon kami nagluluto. Talagang iilan lang kaming allowed na pumasok sa Nunciature during those days. Kaya, ang usapan po namin ni Nuncio, talagang 7 klase ng bread, everyday fresh. Really? Pag na-take na namin yung bread na yun, tatakbo na kami sa Nunciature. Tatakbo na kami doon para lutuin ang breakfast, lunch, and dinner. Ng Papa at ng kanyang mga kasama. Anong gusto niyang food? Favorite Italian pa rin? Argentinian. Talagang outthinking, his most favorite food is roast beef. Roast beef. Opo. Nako, ubus na ubus. At ang pinakapaborito niyang dessert ay yung mango, yung flambéed mango bread. Talagang simot yung baso. Talagang tuwang-tuwa yung people nito dahil kita niya, sabi niya, tumakbo sa akin sa kusina. Sabi ng people, Chef, my God, the Holy Father loves your food. What about yung fish? Kumakain din siya ng fish, Chef Jessie? Hindi po masyado. Hindi masyado. More on meat sila. Mas gusto po niya meat talaga. Pero yung siguro, I'm sure yung talagang very soft, no? Yes. Yung pagluluto. So if ever yung mga natin, yung mga listeners natin dito sa ating programang All About Women would like to taste the same food that was eaten by our Holy Pope Francis. Pwede dun sa iyo pumunta. Well, we offered it actually po during the pandemic. Siyempre sarado, hindi ko na-offer. Last January 15 hanggang February 15, we offered all the menus. At alam niyo ba kasi, yung proceeds ng sale, ng menu na yan, namin dun sa Tulay ng Kabataan. I see. The authorities na nagkapalad na mabisita ng Santo Papa. Run by Father Matthew Duche. French priest na napakabait. Where is this located? Here also in Metro Manila? Yung orphanage, actually po si Father Matthew has at least 25 orphanages within Metro Manila. Pero tahanan ng Santo Papa ay yung malapit sa Manila Cathedral.
Okay. Mm-hmm. So doon na yung proceeds ng iyong mga ano, yung sale ng iyong food ng menus na sinerve namin kay every year po yun ang tulong natin. Okay. So every year, you know, this mga customers, clientele will go to your place and then eat, tapos yung from January 15 to February 15, is that right? Yes, for the whole month. For the whole month na every year. Every year po yan. Okay. Alala mo tao yung the historic visit of the Holy Pope, no? Yes. Okay. So anyway, siguro ay naliwanagan na yung ating mga curious na mga viewers, no? Kung gaano kasarap ang luto ng ating awardee na chef, si Chef Jessie Sinciocco, no? At maraming salamat sa iyo, Chef, no, sa taking your time out. I'm sure you're very busy because you have a catering right now there in your place ba or in another place? Hindi po, sa labas po ito. Sa labas yan. Okay. Sa Christ the King, Green Meadows. Okay. Oo. So, thank you very much para sa iyong pag-grace dito sa ating program at I'm sure you will give much inspiration doon sa mga would-be na gusto ring maging chef balang araw katulad mo. Tandaan ninyo, yung mga would-be chefs natin, kahit babae kayo, may lugar kayo sa kusina. Actually, Doc, alam nyo, talaga namang mas masarap pagluto ang babae eh. Sabi kasi nila mas masarap daw yung luto ng lalaking chef. Kaya nga sabi ko, si Chef Jessie in a man's world, di ba? Kasi usually, chef yung mga may sombrerong mahaba, di ba? Baka magani sa akin ng mga lalaking chefs. My personal opinion is, pagdating talaga sa pagluluto, iba yung pagmamahal nilalagay ng babae sa ginagawang pagluluto. Kaya lalong-lalo na kung yan ay most especially ako po personally, pag ako ay nagluluto, napakadakilang tao kagaya ng Santo Papa. Talagang ko ng gusto yan. No? At bihira pong mangyari sa buhay yan. Diba? Totoo yan. Oo, 1 in a million. Siguro, hindi na siguro mauulit yun unless yung Pope bumalik ulit dito. Diba? Talagang, very rare experience sa buhay mo bilang chef, no? The honor of cooking for the Holy See, no? Sa ating, Pope. At yung po bang, the fact na talagang nagustuhan ng Santo Papa yung klase ng luto mo, yes, oo. Napakalaking bagay po sa akin. Lampasado sa kanya yung luto namin. That's right, oo. At saka, siyempre, if you remember, Doc, nung ASEAN 2017, ako din na magluto para sa mga world leaders. Oh, I see, oo. At saka marami na rin mga events, special events na talagang nagamit yung aking gift. Okay. Na kay God. Kaya, talaga lang, I am just doing my best to somehow play my role na gawin ko yung mission ko bilang kusinera. Okay. Baka kunin ka na sa Malacanang yan, Chef. O kaya sa White House. Okay na po ako dito sa Pilipinas. Okay, so thank you very much, Chef Jessie Sinciocco, for gracing our program again, no? At sana ay one of these days ay makapasyal din ako dyan sa iyo. Please, Doc. Dyan sa, sa Rockwell. Yes, you are always welcome. Thank you. We open 7 days a week from 11 a.m. hanggang 11 p.m. na magsara kami, dire-diretso po yan, Doc. At walang tao. Kaya, okay. So even Sundays you're open, no? Kasi family day yun. Usually, mga families, they go out, no? 7 days a week kami, Doc. Walang hindi kami nagsasara. Okay. From 11 a.m. to 11 p.m. Wow. Kaya, para siguradong
hahanapan kita ng table. Sige. Sama ko husband ko, si Judge. Okay, thank you very much again, Chef Jessie. Thank you, Doc. Thank you for the opportunity. Okay, oo. And thank you for thinking of guesting your show. Yes. Kasi alam ko, I'm sure interested ng mga kababaro natin, ng mga kababaihan, dahil nga sa ikaw ay isang chef in the middle of yung mga male-dominated na mga chefs dito sa ating bansa. Oh, Doc, diyan ako nag-umpisa. Hotel Intercon. Nung nag-umpisa ako as a trainee, ako lang talaga babae sa kusina. Talaga? Oo. Lalaki rin mga kasama mo. Ay, puro lalaki po. Kasi iba ang trabaho sa hotel, Doc. Talagang, kaya kailangan talaga muscles. Kailangan mga lalaki. Totoo yan. Oo. Prove na pwede. Kaya after working in Intercon for 7 years, I was declared first Filipina pastry chef. Wow. Congratulations dyan, Chef Jessie. Talagang mawawala ng pag-asa. Oo. Lahat po tayo ginawa ng Diyos na pare-pareho. Kaya hindi lang pang lalaki ang kusina. Para sa atin din. Okay. Thank you very much, Chef Jessie Sinsioco. Thank you. Bye-bye. Okay, bye. Okay, yan po ang ating naging bisita ngayong umagang ito busy actually si Chef, no? Jessie Sinsioco. Kaya lang, pinagbigyan niya tayo, sabi ko ilang minutes lang para sa gayon ay maging magbigay inspirasyon doon sa ating mga kababayan na nais din maging famous chef just like Chef Jessie Sinsioco, na siya ay nag-umpisa daw na talagang doon sa kusina, puro mga kalalakihan. Kasi syempre doon malalaki yung mga kaldero, malalaki yung mga kawa, no, paglulutuan, dapat talaga, ka doon, strong, no? Strong ka, malakas para makapag-compete ka doon sa, aside from the fact na kailangan magaling ka talaga magluto. Yan ang ating Bulakenyan na chef, si Chef Jessie Sinsioco ng Jessie's Restaurant sa Rockwell, Makati. So, yan po nagtatapos ang ating programang All About Women ngayong Sabadong ito, February 25. At marami pong salamat sa lahat ng ating mga followers sa ating Facebook Live at YouTube at sa DWBL 1242 kHz AM band. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sa susunod pong Sabado, huwag kayong mawawala. Very interesting topic po ulit tayo. Ang inyo pong lingkod, Dr. Cherry Sarmiento Vallega para sa programang All About Women. Na namang usapang pangkababaihan kasama si Dr. Cherry Sarmiento Vallega, All About Women. Tunghayan ang muli nating pagsasama-sama sa susunod na Sabado, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. All About Women, dito lamang sa DWBL 1242 kHz.